Welcome. Good evening to everyone. Join us to our virtually live streaming at the channel World Chaplain Federation entitled Men of God, Living the Will of God. This is an every Sunday program at 7 p.m. hosted by yours truly, Reverend Eddie Gualvez, and my co-partner, Reverend Meliton Capriccio. Bringing the Bible verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Man's highest aim should be bring glory to God. And to his translation, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito, ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. My dear brother and sister, this is a regular program. Thank you for watching this. Because this is very fruitful, being a human that we need to hear the voice of the Lord. The Bible that needs to be spread not only to our country but throughout the world. Our topic for today, this is an ordinary topic which is belongs to our human behavior, belongs to a humankind that Apostle Paul instructed us to the people of Corinthians while he was exiled. Mga kapatid, one of the most difficult things to human being to do is to change. Isa sa napakahirap gawin ng isang tao, sabi nga, ay ang pagbabago. This message was already preached this Sunday during the worship service. Naniniwala po tayo na ang tao ay pwede magbago. Kaya ang maaari ang sagot ninyo ay yes, pwede po. But some other may say mahirap. So maraming tao ang gustong magkaroon ng pagbabago sa kanilang sarili. Ang iba sa karakter o pag-uugali. Ang iba naman ay gustong baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Lahat ng ito ay ginagawa ng mga tao base sa pagbabagong kanilang naisipan at kanilang napagpapasyahan. So ang mga lingkod o ang bawat lingkod ng Diyos ay dapat rin magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay at karakter. Subalit, ang pagbabagong ito ay hindi magmumula sa kanilang naisipan at napagpasyahan. Ika nga, lahat ng kanilang ginagawa base sa pagbabago o kanilang naisipang pagpapasya ay dapat sa tulong o sa biyaya ng ating Diyos. Sabi nga, ang bawat lingkod ay dapat din magkaroon ng pagbabago sa kanilang karakter. Subalit,
ang pagbabagong ito ay hindi magmumula sa kanilang sariling kaisipan, kundi ayon sa pagbabago na kagustuhan ng Diyos. Kung ang pagbabago ay base sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, nakakatiyak tayo na ito ay mabuting pagbabago. Alam niyo, tuwing sumasapit ang panibagong taon, katulad nito, 2021, maraming mga tao ang gumagawa ng kanilang New Year's resolution. Bago pa dumating ang taong pagpapalit ng taon, naglilista na sila ng kanilang New Year resolution. Alam mo, itong New Year resolution ay isang tradisyon na karaniwang nagmula sa kanlurang bahagi ng mundo. Subalit ito ay lumaganap sa silangang bahagi nito, na ang sino mang tao ay mangangako sa kanilang sarili ng pag-unlad o pagbabago ng kanilang kaisipan o pag-uugali na pasisimulan niya sa pagpasok ng panibagong taon. So ang mga tradisyon, bagamat iba't iba ang mga layunin, ang magkaroon ng natatanging pagbabago o pag-unlad sa sarili. Ang Diyos man, alam niyo mga kapatid, ang Diyos man ay hangad na magkaroon tayo ng pagbabago. Subalit kailangan na nahintayin ang pagpasok ng panibagong taon. Ganun po ang ugali ng tao sa sapit ng bagong taon, saka lang sila nais magbago. Alam niyo, ang pagbabago ay maaari nating simulan anumang panahon o pagkakataon. So ano ba ang ibig ng Diyos na baguhin sa atin? So noong pa may nagpahayag na ang Biblia tungkol sa pagbabagong ibig ng Diyos, na makita sa kanyang mga lingkod, nais ng Diyos na makita sa bawat lingkod niya. Sinabi ng Biblia, kayo'y magbalik loob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalangsang. Sa gayoy, ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Iyong iwaksi ang lahat ninyong pagsalangsang na inyong isinalansang, at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa. Naroon po yun sa Ezekiel chapter 18 verse 30 to 31. So ang pagbabago ay sa kalooban at pag-iisip at hindi sa pisikal o pinansyal na aspeto ng ating buhay. So kaugnay nito mga kapatid, gaya na nga pahayag ni Apostol Pablo, sinabi niya na huwag nating ayunan ang takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Ayon sa Romans chapter 12, verse 2. So paano natin matitiyak na ang pagbabago ng pag-iisip natin ay magiging ayon sa kalooban ng Diyos? Dapat ito ay matiyak natin na ang ating pagbabago ay ayon doon sa kalooban ng Diyos. So kung ibig ng tao ng tunay na pagbabago, kailangan niyang alamin ang kalooban ng Diyos. Baka mabuting saliksikin
Kailangan na alamin po natin. At saka, kailangan makabubuting saliksikin natin ang ipinapahayag ng mga banal na kasulatan o sa banal na kasulatan. Sapagkat dito natin masusumpungan ang mga tunay na kalooban at kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos. Makikita natin dito, ano ba ang mga kalooban ng Diyos na nais niya sa kanyang mga lingkod? Kung ang pagbabago ay gagawin ng tao sa kanyang sariling kagustuhan at kaisipan lamang, hindi niya ito magagawa, mga kapatid. At kung magagawa o magagawa man ang mga bagay na ito, inaakalang pagbabago, hindi ito nakakatiyak kung ito nga ang kagustuhan ng Diyos o ito nga ang kalooban ng Diyos. We can change ourselves, but the Holy Spirit can transform our heart and our lives. God can transform our life if we let Him. Kung hahayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating buhay. What is spiritually transformation? Spiritually transformation, it is refers to a fundamental change in the place of the sacred of the character of the sacred in the life of an individual. Sinabi nga doon sa Biblia, doon sa Jeremiah sa chapter 10, verse 23, nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyan at walang makakatiyak ng kanyang sasapitin. Ibig sabihin, walang kakayahan ang tao na magbago sa kanyang sarili. Maliban, ang tao ay magbabago ng ayon sa kanyang kalooban ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Kung aasa at susunod ang tao sa pagbabagong ibig ng Diyos, kung magkagayon ay matutunan at magagawa niya ang tunay na pagbabago na hangad ng Diyos o kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pagbabago ay isa ito sa tinatawag na may proseso. Ang tunay na natututo ay kinakikitaan ng pagbabago. Sabi nga, this is the reflections of your changes. Nagre-reflect yan sa bawat taong nagbago. It will reflect to yourself. Kung dati ka masama ang iyong bisyo sa mga nakaraan, dahil sa iyong pagbabago ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay makikita sa iyo. It will reflect towards you. Sa makatuwid, ang sino mang ibig magbago ay kailangan magdaan sa proseso ng pagbabago. Ito po yung napakalaga. Kailangan po dadaan po tayo sa proseso ng pagbabago. Ano po yung mga proseso, mga kapatid? Una, kailangan ng tao ng sapat na kaalaman ng katuwiran ng Diyos. Dapat you know what is the will of God. Ang katuwiran ng Diyos ang gagamitin niyang gabay sa kanyang pagbabago. Because you know the truth. Sinabi ni Apostol Pablo, kung tunay na siya ay inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus. Ephesians chapter 4 verse 21. Kaya nga,
Kailangan ang pakikinig at pagtuturo ng mga katotohanan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito ang unang sangkap ng pagbabago. Kung wala ito, sino man ay hindi makapagbago ng ayon sa katuwiran ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ikalawa, mga kapatid, ang inyong iwan, ito po ay doon po ito sa Ephesians chapter 4 verse 22. At sinabi doon, at inyong iwan tungkol sa paraan ng iyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. So, iiwan natin ang dati nating buhay na nakadepende sa paggawa ng masama sa paningin ng Diyos. Pagsisikapan natin ang maging buhay natin ay maging ayon sa katuwiran na tinanggap natin mula sa Kanyang mga palatuntunan o panuntunan. The law of God. Kaya nga, kung ang kaisipan ay babaguhin, kailangan alisin ang masamang kaisipan. Kailangan ang maging laman ng pag-iisip ay ayon sa lamang sa katuwiran. At sinabi nga doon sa Ephesians chapter 4, verse 23 to 24, kung ating babasahin, sinabi doon, at kayo'y mangagbago sa espiritu ng pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Saliksikin po natin dahil naroon po ang instruction sa Ephesians chapter 4 verse 23 to 24. At kung mabago na ang takbo ng kaisipan, alam niyo mga kapatid, pag nabago na ang takbo ng ating kaisipan, kasunod na tatalima sa pagbabagong ito ang katawan at ang buong pagkatao. Ibig sabihin, may change reaction. Tatalima sa pagbabago ang ating katawan at ang buong pagkatao natin. Ito ay magiging ayon na sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, nilalang sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya, mga kapatid, tama nga, ang pahayag ni Apostol Pablo, mayroong katakdaan na dapat nating sundin sa pagbabagong hangad ng Diyos. Hindi dapat masunod ang ating sariling gusto, mga kapatid, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginagawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan ay Kanyang iniligtas tayo. By the grace of God, we are saved. So sa pamagitan ng pagbuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo, naroon po yun sa Tito chapter 3 verse 5. Ang Espiritu na nagmumula sa Diyos ang tutulong sa atin upang lubos na maisakatuparan ang pagbabago ng nais ng Diyos o gusto ng Diyos para sa atin. By the power of the Holy Spirit, siya po ang makagagawa lang nito. By the grace of God through His Holy Spirit. So ang pagbabagong ito ay hangad ng Diyos patungo sa ating ikababanal at ikasasakdal sa ikababanal. Ito yung pagbabago, tungo ito doon sa ating
pagpapakabanal at at ikasasakdal. So, walang anumang bagay na karumal-dumal na papasok sa kaharian ng langit. Meaning to sa kailangan dalisay, malinis. Lahat tayo po na aakyat sa langit, tayo po ay dalisay. Walang karumal-dumal, walang dungis. Kasi sabi nga, yun ay ang nais ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pagbabago o pagbabanal ay gagawin dito. So, ano yung ginagawa natin? This is now, we are preparing. We are preparing now of what we are aiming. Ano ba yung ating hinahangad ng bawat mananampalataya? Sino man ang mananampalataya ay walang hindi naghahangad ng kaligtasan. Ibig sabihin, kaya nga ang pagbabago ay gagawin natin dito sa lupa. Samantala habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. So kung magkagayon, kung marating na natin ang kasakdalan ng pananampalataya dahil sa pagbabagong ating tinalima o pagbabagong ating sinunod, magiging karapat-dapat naman tayo sa Kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Yun po. Upang tayo maging qualified. How will you qualify? Kasi there is a requirements for you to reach to the promise of God for us. Kailangan tatalima tayo. Kaya dito pa lang sa lupa, ay gawin na natin. Kailangan po dito na po tayo magpapakabanal. Dapat dito na po tayo magbabago. Sa pahayag ni Apostol Pablo, pagparito ng ating Panginoong Hesus, ang pagpaparito ng ating Panginoong Hesus ay upang kunin ang mga nagbanal upang kunin ang mga nagbanal at buhayin ang mga lingkod na namatay kay Kristo. So magkakaroon ng dakilang pagbabago. At ang katawang may kasiraan ay papalitan ng katawang walang kasiraan upang maging angkop sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, para walang masama. Kailangan linisin ang masama. Sabi nga, ay papalitan. Ang may sira ay papalitan. Ang may kailangan ang papalitan ng katawang walang kasiraan upang ito ay maging angkop doon sa kaharian ng Diyos. Subalit magiging karapat-dapat lang tayo sa pagbabagong ito kung tayo ay magsisikap na maging bahagi ng pagbabagong hangad ng ating Panginoong Diyos. So ito ang gagawin natin. Hindi lamang sa tuwing sasapit ang panibagong taon. Huwag yung... Kasi maaari siguro ito ang a change reaction, emancipated. Yung mga ginagawa nyo na every time lang na nagkakaroon ng panibagong taon at saka lang kayo nagbabalak magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Kaya nga huwag niyong gawin ito. Hindi lamang sa tuwing sasapit ang panibagong taon, kundi sa lahat ng pagkakataong maaari nating magawa at maipakita ang pagbabagong naayon sa kalooban o sa kagustuhan ng Diyos.
So the Bible says in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sinabi doon, it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag po tayong manangan sa ating sariling kaalaman. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sabi nga, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Lahat po, kailangan tanggapin po natin ang lahat ng bagay, pasalamatan natin. At ang sa pamagitan doon, God will direct your path. Ilalagay ka sa tamang daan. Alam niyo, kung itatranslate po natin sa Tagalog ang aking sinabi, ito po yon, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, mga kapatid, siya nga'y alalahanin. Seek ye first. Kaya nga ang lahat ng mga ito'y sa Kanya ay dahil sa Kanyang kapangyarihan. God has a power. Una, mga kapatid, God, power can change your life. Ang kapangyarihan ng Diyos ay babaguhin ang iyong buhay. Over the years, as I mentioned this morning during my preaching this Sunday regular service at Christ Covenant International under my management, when I was in the service, many people asked me, and even my comrade in arms, on how I manage and change my life. Alam niyo mga kapatid, totoo po yan. Mahirap at hindi madali kang kaya nagtaka sila. Mahirap makapag-adjust ang katulad namin galing sa sundalo o sa serbisyo. But by God's grace, God changed my life. Purihin ang Diyos. Pangalawa, God power can cancel your past. Kaya ng Diyos buray na ang iyong mga nakaraan, mga kapatid. First, God power is powerful enough to cancel our past, our failures, our mistakes, sins, and regrets. Sa Colossians chapter 2, verse 13 to 14, God says, He has forgiven all our sins and canceled out every record of the debt He had to pay. Ang dami parang dapat bayaran, but it was already canceled by the power of the Almighty God. So wala na akong alalahanin dahil yun ay binura na ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya. Let us draw near to God. Sinabi doon sa Hebrews chapter 10 verse 22, ano yung sabi? Tayo ay magsilapit na may tapat na puso, na lubos na pananampalataya, na ang ating puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Napakabuti ng Diyos. So, ang nais niya ay lumapit tayo. Ang nais niya ay lumapit tayo. Kaya nga, dito sa number 3, mga kapatid, God's power can conquer
your problem. Dahil ang Diyos, basa ang ating kaisipan. Alam niya ang ating mga nagiging problema. Sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang lutasin ang iyong problema, kapatid. Huwag kang magulumihanan o magulumihanan. God's power can conquer your problem. Anumang klase ito, Lord, kapatid, kayang lutasin ng ating Panginoon. God's power is also the power to conquer our problem. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay may problema. Ikaw, kapatid, may problema ka. Ako, may problema. Lahat tayo, may mga problema. Subalit, ang totoong problema na ito, ay tayo rin ang mga gumagawa. At kadalasan pa, mga kapatid, ay pinipilit natin na lutasin sa sarili nating kakayahan, na kung saan, ano ang nagiging resulta? Ang sanhi ng nagiging over-fatigue, over-stress, at kabiguan. At tapos dito, the result is your sickness. Hanggang sa magkasakit ka, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, God wants us to stop trying. Huwag niyong subukan na laging paulit-ulit. Natanganan mo ang iyong kakayahan. Gusto ng Diyos ay tigilan mo na ito. Start trusting Him with our problems. Don't you know that God is big? He is bigger than anything you are going through. The Bible tells us in Romans chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Alam mo, the answer for that question is nothing. Nothing can separate us from God's love. Nothing can swallow us up or destroy us. No matter how hopeless life seems, God is there. God is always there to help us. Tatandaan po natin yan. Huwag mong sarilinin ang iyong problema. Baka mamaya not only to put you in bed, baka magbigti ka pa kung ang iyong tatanganan ang iyong sariling kakayahan. Pang-apat, mga kapatid, God's power can change your personality. God's power, sanabi nga kanina, enables us to cancel our past and conquer our problems, but that's not all it does. God's power also help us change our personality. Reformation change our personality. Hindi yung pagpaparito binabanggit ko rito. What would you like to change your personality? Our personality. What would you like to change about yourself? Ano ba ang gusto mo baguhin, kapatid, sa iyong pagkatao? Alam niyo, ang isang pagbabago ay hindi napakadali. Totoo po yan. Sabi nga natin kanina, may proseso.
So ito kapatid, paano mo itong kumpletuhin itong salita or sentence? Itong sentence na ito. If there is one thing I could change about myself, it would be kung may isang bagay na nais ko baguhin sa aking sarili, ito ay meditate to ourselves. Ano ba ang nais mong baguhin sa iyong sarili? Kung mayroon man. So, did you know that God uses a two-step process to change us? Kaya sinabi nga natin na may proseso ang pagbabago. So, ito, the first step to the process of changing is explained in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. It says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. So, ito ang tatandaan natin mga kapatid. Kung ang buhay natin ay committed na sa Panginoon at tinanggap na natin siya, tandaan mo kapatid, hindi na tayo ang dati. Ang bagong buhay natin ay doon nagsimula ulit. Tinanggap mo, mula nang tinanggap mo siya, mula na nagkaroon ka ng commitment towards God, doon na nagsimula muli ang iyong buhay. Ito ang tinatawag sa Biblia na bagong pinanganak, or born again. So being a born again is like being born the first time, bagong panganak. It is only the beginning. We have a new life and we are being changed. According to Romans chapter 12 verse 2, it says, dahil tayo ay binago na. Anong sinabi sa Romans chapter 12 verse 2? Being born again. Sinabi doon, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that the will of God is that which is good and acceptance and perfect. So, alam nyo mga kapatid, marami akong nakatagpong tao na gusto na nilang magbago at magbago. Ngunit, hindi nila magawa. Kung hindi nila magawa-gawa. So, ang sabi nila, hayaan mo sa susunod na araw, baka kasama niyo ako. Sige, pare. Ito po yung mga karaniwan natin na nai-encounter sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at kakilala. So, sinasabi pa ngayon, darating yan, magkakasama na rin tayo. At subalit, ang mga araw na yon dumating, wala pa rin. Hanggang sa nasa plano pa rin nila sa ngayon. Siguro mga kapatid, ang kanilang mga plano na kung kaya't nahahadlangan ay maaaring mayroong maaapektuhan dito. Marito siya ay mataas ang posisyon, ipinagmamalaki, o talagang sadya siyang matigas ang ulo. Alam mo mga kapatid, anuman ang kanilang kadahilanan, pinababayaan muna natin.
God will know, and God, by the grace of God, He will be the one to make a way. Kaya mga kapatid, sa ating application, ang Diyos ay may kapangyarihan baguhin ang iyong sarili. Tandaan niyo yan. Kapangyarihan burahin ang iyong nakaraan, kapangyarihan lutasin ang iyong mga problema, at kapangyarihan baguhin ang iyong pagkatao. He is a superpower to change everything. At simula ngayon, kapatid, magsimula ka na. Mula ngayon, kapatid, simulan mo na ang pagbabago. Ngayon, 2021. Alam niyo, God offers for complete forgiveness, and nothing can put you back from the past. He can give you a new life today by His mighty power. Because God is love. God is powerful. This is the message of the Lord sa bagong taong ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig, sa inyong pagsusubaybay sa mga programa o sa mga topic na aming tatalakayin rito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Because we want to know more about God. You need the words of God. Through this live streaming, please join us virtually to the living the will of God through His servant, man of God, every Sunday at 7 p.m. Maraming salamat.